The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Alright, magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome back sa ating programa ngayong hapon. Blessed Hope every Thursday at 3 p.m. with Pastor Jonathan Altis and yours truly, Pastor Ariel Esperat. Magandang hapon sa lahat, no? Magandang hapon sa bawat isa. Sa ating mga listeners and viewers ngayong hapon, magandang hapon po sa inyong lahat. And babatiin po kayo at tatanungin ko po kayo ngayong hapon na ito, kumusta po ang buhay natin? Yan. Alright, no? So, kumusta po kayong lahat? Ating mga listeners and viewers sining hapon. Okay? Kumustahin natin yung ating mga workers naman dyan, no? Sa Boracay. Yan. Magandang hapon po sa inyong lahat, no? May mga kilala ako dyan na mga nagtatrabaho. Okay, especially sa mga hotel dyan. Okay? Pero hindi na natin babagitin yung pangalan nila. Alright, no? Magandang hapon sa mga workers natin dyan sa Boracay, no? Sa lahat ng mga nagtatrabaho dyan sa hotel. Yan. Okay? Sana nabigyan kayo ng lakas, strength, no, ng Panginoon na magamit nyo araw-araw sa pagtatrabaho. Okay? And also sa ating mga men in uniform, yan, highway patrolman yan o mga police, okay? Men in uniform, sundalo man yan, no? Magandang hapon po sa inyong lahat, no? Sana patnubayan kayo palagi ng Panginoon, lalo na sa araw-araw na gawain nyo, okay? And bigyan kayo ng kalakasan ng Panginoon kasi hindi madali ang trabaho nila, okay? Tapos, nasa, ano pa sila, lalo na yung mga pulis na nasa kalsada. Mainit, okay? So, hindi talaga maiiwasan na, siyempre, dahil mainit pa ang ano nila, so, medyo hindi maganda ang, ang dating. So, sana nabigyan kayo ng lakas ng Panginoon and bigyan kayo palagi ng peace of mind kasi maraming mga motorista talaga ng mga pasaway. Yan. Okay? So, magandang hapon sa lahat, no? Sa inyong lahat dyan. And also sa ating mga government official sa Malay, no? Sa Malay, okay? Sa Katipulan, okay? Magandang hapon po sa inyong lahat. Sana po bigyan kayo ng Panginoon everyday ng wisdom na magagamit nyo every time sa mga desisyon na gagawin nyo upang lumago ang bayan natin. Yan. And also sa ating mga teachers na, yan, mga teachers natin ngayong hapon na nagpapatuloy sa pagtuturo. Okay? Sana bigyan kayo ng Panginoon ng wisdom. Mahabang pasensya na magagamit nyo lalo na sa pagtuturo. Kasi hindi madaling magturo ng mga bata. Okay lang kung 3 o 4, yan, mahirap na nga niyan turuan ng 4, no? Yan pa kaya sa loob ng isang classroom, okay? Isang classroom, siguro mahigit nasa 40 or 50. Nako. Hindi mo maiiwasan na may mga bata talaga na dungol, no? Okay? So, sana bigyan kayo ng mahabang pasensya at mapigilan nyo na hindi kayo makapagpalo ng bata. Okay? So, yan, magandang hapon po sa inyong lahat, no, mga teacher natin. And also sa ating mga doctors and mga nurses na sa hospital, magandang hapon po sa inyong lahat. Sana bigyan kayo ng lakas ng Panginoon. And wisdom, especially sa lahat ng mga gawain nyo. Sa lahat kasi everyday may mga pasyente, iba-iba. Okay? So, sana bigyan kayo ng lakas ng Panginoon. Right? Sige. At ngayon magpapatuloy tayo sa salita ng Panginoon ngayong hapon at meron akong isi-share sa inyo dito sa John chapter 13 verse 31 down to 35. No? Ito po yung salita ni Jesus Christ sa mga disciple. Hindi lang sa mga disciple kundi sa ating lahat naman. Okay? At babasahin ko lamang po
John chapter 13 verse 31 to 35. Sabi dito ng salita ng Panginoon, I will be reading sa NIV na version. Okay? Verse 31, when he was gone, Jesus said, now the Son of Man is glorified and God is glorified in him. If God is glorified in him, God will glorify the Son in himself and will glorify him at once. Verse 33, my children, I will be with you only a little longer. Parang may mensahe na si Jesus Christ na parang hindi na siya makakasama sa mga disciple niya. My children, I will be with you only a little longer. You will look for me, and just as I told the Jews. So I tell you now, where I am going, you cannot come. Verse 34, a new commandment I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. Verse 35, by this everyone will know that you are my disciples, if you love one another. Okay, so muna ang studyhan naton sini nga kahaponon mga abyan, mga listeners and viewers natin ngayong hapon. Okay, mag-pray muna tayo. Father, we praise and thank you, God, sa hapon na ito. Thank you so much once again, Lord, sa binigay niyo po na protection na binigay niyo po sa akin, na wala pong mga nangyayari sa daanan. And salamat din po sa strength na binigay niyo po. And also, Lord God, salamat sa opportunity na naman, Lord, na makapag-share na naman ng salita mo through live streaming and through on air. Salamat din po, Lord God, sa paggamit mo, Lord God, sa ganitong platform, sa radio station, Lord God, na ito. Kung saan, Lord God, ito yung ginamit nyo upang maisaliwalat, Lord God, ang salita nyo. Mas spread yung salita mo, ma-share yung salita mo sa mga taong hindi pa nakakarinig at hindi pa nakakilala kay Jesus Christ. At sa mga nakakakilala na kay Jesus Christ, ito po din ay malaking tulong sa kanila, sa bawat isa, na makarinig ng salita mo. At ikaw po, Lord God, magabulig, magatulong, Lord God, sa bawat isa, sa listeners and viewers namin, Lord. Sining kahaponon, gaan man sila sang wisdom na maintindihan man, Lord God, ang salita mo. Kag buligi man ko, Lord, sa pag-share sang imong nga pulong. Ang mga natutunan ko gahalin sang imong nga pulong, Lord, tani nga ma-share ko man sa kanila. Kag buligan mo man ang bawat isa, Lord God, kag i-bless mo man ang bawat listeners and viewers namin sini nga hapon. And prayer ko man, Lord, na tani ang listeners kag viewers sini nga hapon makatune in siya palagi, Lord God, until matatapos itong programa na ito. Be with us, Father. Patawara kami, Lord, sa amon mga paglapas nga amon nga ginaobra nga di nami sa inyong mga mata. Patawara man kami, Lord God. Unang-una sa aming mga pag-iisip, Lord God. Minsan, hindi maganda ang aming mga iniisip. Or many times, hindi maganda ang aming iniisip. Daw para sa amin okay lang, pero hindi namin alam na merong Diyos na nakakaalam nito. Ikaw lang ang Diyos na nakakaalam kung ano yung aming iniisip. Ikaw lang yung Diyos na alam kung ano yung tinitibok ng aming puso. Kaya po, Lord God, patawara kami sa amon mga pagpanulok, sa amon mga ginahambal, Lord, kag sa amon mga ginaobra, initanan, Lord God, hapos lang obrahon, pero sa inyong mga mata, di gali ini nami, Lord. Nagpatawara man kami. Pero sabi ng salita mo, na kapag kami ay humingi ng kapatawaran sa inyo, ikaw naman na Diyos ay faithful na magpatawad sa aming kasalanan. Salamat, Lord, sa faithfulness. Salamat sa love. Salamat sa mercy, Lord, na binibigay niyo po sa amin. Pero huwag namin kalimutan, Lord, na hindi ka lang love, mercy, pero ikaw na Diyos ay just judge. Galit ka sa kasalanan. Kaya po, salamat, Lord, sa lahat.
Ito po ang aming samot dalangin. I-bless po ang bawat isa at ang programa na ito. Ito po ang aming samot dalangin at pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen and Amen. So, ang mensahe natin ngayong hapon, mga abyan, no? Nandyan po nakasulat kung kayo po ay nanonood sa live stream. Okay? Kung ikaw naman ay nakikinig sa 106.1 FM radios, FM, ang title po natin ngayong hapon is Love One Another. Okay? So, love one another. Sabi po dito, my children, I will be with you only a little longer. You will look for me and just I told the Jews, so I tell you now, where I am going you cannot come. And new commandment I give you, love one another as I have loved you. So, you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciple if you love one another. Ano ba ang ibig sabihin nito, mga listeners and viewers? Ano ba ang ibig sabihin dito ng love na sinasabi ng Panginoon? Ito po ba yung love na ganito? Like for example, nakakita ako ng isang magandang babae. Pagkatapos nung nakita ko siya, nabighani ako. At sabi ng puso ko, gusto ko siya. Ito ba yung tinatawag na love dito, mga abyan? No? Yung sinabi ng Panginoon na love, okay? Love one another. Ito ba yung pagmamahal? Ang ibig sabihin nito? Okay? Mga abyan, hindi po yan. Okay? Hindi po yan ang ibig sabihin. Ano po ang klase ng love na sinabi dito ni Jesus Christ? Mamaya, no, malalaman natin. Okay? Now, tingnan muna natin dito yung background, no, ng salita ng Panginoon. Now, ang background ito po ay sinulat siyempre ni John. Okay? Gospel of John. Okay? And kung makikita niyo mga abyan, kung may mga Bible kayo dyan, ang kulay nito, mga abyan, ay kulay pula. Ibig sabihin, kapag kulay pula, walang iba na nagsasalita nito kundi si Jesus Christ. Now, nangyari ito, mga abyan, okay, mga listeners and viewers, nangyari ito, sinabi ito ni Jesus Christ, no? Sa gabi. Okay? Bago siya ipako sa krus. Okay, yan ang tinatawag na Last Supper. Okay? Kasama niya doon yung mga disciple, including si Judas, na anak ng Iscariote. Okay? O Iscariot. Okay? So, kasama doon. Okay, so Last Supper. And then, kung titingnan mo sa kabuuhan sa John chapter 13, makikita mo or mababasa mo dito na si Jesus Christ ay hinugasan niya ang mga paa ng kanyang mga disciple. Hinugasan niya. Kita mo, Diyos siya, pero nagawa niyang hugasan ang mga paa ng mga disciple niya kahit ito ay higko. Kung titingnan mo, Diyos siya, pero nagawa niya yun. Okay? So, ibig sabihin, pinapakita ni Jesus Christ yung gawain ng pagpapakumbaba or yung tinatawag na servant, mga abyan. Okay? Kita mo? Lahat, kibot si Pedro na ginhugasan ng nga paa. Okay? So, gawain ng tinatawag na pagpapakumbaba. Okay? Servanthood. Okay, now, pinapakita din dito ni Jesus Christ sa mga disciple na tinuturuan niya kung paano magpapakumbaba. And hindi lang yan. Okay? Tinuturuan niya din sila kung ano ang tunay na tinatawag na pagmamahal at
paglilingkod. Okay? At pagkatapos nito mga abyan, okay? Pagkatapos niya itong ginawa sa mga disciple, sinabi niya naman yung tinatawag na love one another. Okay? Love one another as I love you. Okay? Tandaan natin ng mga abyan ha, hindi yung love dito, hindi yun yung tinatawag na nakita mo yung isang babae na maganda, nagkagusto ka sa kanya yun. Hindi yun. Okay, so ano po ba ito? Now, tingnan natin. Now, 3 lang kabagay na isi-share ko ngayong hapon. Okay? So, 3 lang, no? At saka para hindi naman tayo medyo matagalan. Okay? 3 lang. So, number 1 dito mga abyan, no? Love one another. Number 1 is the command. The command. So, ano ang utos dito? No? The command. Ang utos dito is love one another. Okay? John chapter 13 verse 34. Sabi niya doon, a new commandment I give to you, that you love one another. Now, tingnan natin kung ano dito yung tinatawag na love. Okay? So, ang love dito, ito po yung sa Greek word. Okay? Ang Greek word po ng love dito is agape. Ano naman ang ibig sabihin ng agape? Ang agape naman mga abyan, mga listeners and viewers, ay yan po ang tinatawag na highest form of love. Highest form of love. Okay? Highest form of love. Ito po yun, yung agape love, ang meaning sini ay sacrificial love. Sacrificial love. Yan pala yung tinatawag doon na love one another. Okay? So yung love pala doon, hindi yung nagkagusto ka. Ito pala yun. Yung love, agape love pala yun. Highest form of love. Number 1 is sacrificial love. Kita mo? Paano pinakita ng Diyos yung kanyang pagmamahal sa atin? Okay, John 3:16 sabi niya, di ba? For God so loved. Okay? For God so loved. So love tayo ng Diyos. For God so loved the world. Tayo yun, yung world. Hindi yung mundo. Tayo yun. Okay? That He gave His only begotten Son. O, sino yung binigay ng Panginoon? Walang iba kundi si Jesus Christ. Amo na ang tawag na sacrificial love. Ano pa? Unconditional love. Unconditional love. At ano pa? Selfless love. Ito mga abyan, no? Ito ang uri ng mga pag-ibig na hindi nakabatay lamang sa feelings, mga abyan. Kundi, nakabatay ito mga abyan sa desisyon ng pagmamahal. So, ibig sabihin, ang love na ito, hindi siya selfish love. Hindi siya conditional love. Ganyan kasi tayo magmahal, conditional. Hindi, dapat unconditional dapat. Okay? Conditional love. So, hindi ibig sabihin ito na conditional love. Hindi lang convenient love, mga abyan. Okay? Now, tingnan niyo mga abyan. Okay? Sabi ni ni Simon Peter, kung babasahin mo ang ipagpatuloy natin yung verse 36 dito hanggang sa matapos. Now, basahin natin. Sabi dito sa verse 36, Simon Peter asked him, Lord, where you are going? Saan ka? Ibig sabihin, hindi alam ni Peter kung saan pupunta ang Panginoon. Yung sinasabi niya, hindi niya naiintindihan. Sabi ni Jesus,
where I am going, you cannot follow now. Kung hindi ka makakasunod sa akin, kung saan ako pupunta, hindi ka makakasunod sa akin. But you will follow later. Okay? So, hindi ngayon, pero pagkatapos makakasunod ka sa akin. Then, verse 37, Peter asked, amo naman namangkot naman siya na, Lord, why can't I follow you now? Basi nga, di ko makamunot sa imo man. I will lay down my life for you. Grabe. Kita mo na. No? Ang ginhambal ni Peter, sabi niya, ibuhis ko ang buhay ko para sa iyo. Grabe. Daw may naanuan ako nga, amo ni siguro ang mga nakopya sa mga meron subong, di ba? Kapag may nagustuhan sila, kapag ako ang nagmahal sa iyo, ibubuhis ko ang buhay ko. Nako naman. Grabe. Okay? Pero mga babae, huwag kayong maniwala agad, ha? Kasi kapag maniwala kayo, pass mo talaga ang result. I tell you. Okay, so sabi dito, verse 37, Peter asked us, Lord, why I can't follow you now? I will lay down my life for you. Grabe naman. Si Peter yan . Verse 38, sabi ni Jesus, then Jesus answered, will you really lay down your life for me? Anong sabi ni Jesus Christ? Very truly I tell you, before the rooster crows, you will disown me 3 times. Ang humble ni Jesus Christ, talaga, ibubuhis mo buhay mo sa akin, pero sultian tikaw, hambalan tikaw, na di pa matapos ang manok, magtilaok, no? I-deny mo na ako 3 times. Grabe. Kita mo, anong nangyari? Now, ito yung, di ba, pagkatapos nila mag-Lord Supper, umalis si Judas. Di ba? Basahin natin. Dito yan. Ayan. Okay, now, verse 26. Jesus answered, it is the one to whom I will give thee this piece of bread when I have dipped it in the dish. Then, dipping the piece of bread, he gave it to Judas, the son of Simon Iscariot. As soon as Judas took the bread, Satan entered into him. So, Jesus told him what you are about to do. Kung ano ang obrahon mo, obrahan na. Do quickly. Pagka verse 28, ito yung nangyari. But no one at the meal understood why Jesus said this to him. Since Judas had charge of the money, some thought that Jesus was telling him to buy what was needed for the festival, or to give something to the poor. As soon as Judas had taken the bread, he went out, and it was night. So, anong ginawa ni Judas? That time, betray niya na si Jesus Christ. Diba, nagkato siya sa sundalo, naghutik to nga, amuni. Si Jesus Christ, amuna. Mamaya. Pagkatapos ni mga abyan, ang nangyari, nagkato sila sa Garden of Gethsemane, tapos, hambal ni Jesus Christ na mag-pray ka mo, mga disciple, mag-pray ka mo dyan, kaya ako mag-pray naman ako dito. Okay, so ang nangyari, pagkatapos ni Jesus Christ mag-pray, nadatnan niya yung mga disciple niya na hindi nag-pray. Hindi nakapag-pray kasi nag-aoy. Kasi kita mo, ito yung meron silang ginawa sa buong araw. Ngayon, dahil sa kapaguran nila, nakalimutan na nilang mag-pray. Kaya sabi ni Jesus Christ na, watch and pray. Okay? Para hindi ka mo matempt. Ang temptation naman doon, hindi yung tinitempt ka ng isang babae o lalaki, hindi yun. Ang temptation dito, mga pagsubok sa buhay.
Pagkatapos gin-aresto si Jesus Christ, o kita mo, ano ang nangyari sa mga disciple? Bao, nagkalagyo ng sitakbuhan sila. Di ba, siyempre, nandun talaga si Peter. Kasi sabi na I will lay down my life to you. Oh. Kahit sa bingit ng kamatayan, susunod ako sa'yo, Jesus. Oh, like for example. No, ngayon, gin-aresto si Jesus Christ. Pagdating doon, no, na si Jesus Christ, na sa mga sundalo, nagkadto man si Peter. Nagkadto si Peter. Pagkadto ni Peter to, may mga tao nga nakakilala sa kanya. Sabi niya, di ba ikaw, isa ka nga kasama niya? Di ba? Di ba isa ka nga kasama niya? Ano hambal ni Pedro? Sabi niya, hindi ko naman yan kilala. Sino yan? No? Ayun. 3 times niya gindinay si Jesus Christ, mga abiyan. Pero, alam niyo mga abiyan, pagkatapos na event si Jesus Christ, in the third day, di ba namatay siya? Namatay pagkatapos ng third day na nabanhaw or nabuhi. Ngayon nakipag-meet up siya sa mga disciple niya. Ngayon, sinumbatan ba si Peter? Okay? No, sinumbatan ba si Peter? Sinabihan ba si Peter na wala ka talaga? Saan yung sinabi mo sa akin na I will lay down my life for you, Lord? Di ba? Yun ba yun? Sinumbatan ba ni Jesus Christ? Wala. Hindi niya sinumbatan si Peter. Na sa account ni Matthew, nandito yung sinasabi ni Jesus Christ kay Matthew, na sabi niya, Matthew, do you love me more than this? Sa fourth gospel, makikita yan. Sabi ni Jesus Christ, Matthew, do you love me more than this? Okay? Sabi naman ni Peter, yes, Lord. Love gid kita. Okay? Alam mo naman, Lord, love kita. Okay? Alam nyo yung sinabi ng Panginoon na, Peter, do you love me more than this? Yung love doon is agape yun. Highest form of love. Ano kaya yung love na binanggit yung sinabi ni Peter doon? Okay? Yung love na sinabi ni Peter doon is not agape. Ito po mga abyan yung tinatawag na Phileo. Okay? Phileo. Ibig sabihin mga abyan, hindi kaya ng tao abutin yung tinatawag na highest form of love. Ang kaya lang gid niya talagang maibigay. Okay? Itong tinatawag na Phileo love. Okay? Phileo. Ibig sabihin, brotherly love or friendly love. Yun lang ang kaya natin. Pero hindi natin maabot. Pero sabi ni Jesus Christ, gawin nyo ito. Gawin nyo. Dahil ito yung tanda na ikaw ay tagapagsunod ko, disciple. So mga abyan, ito yun. Ito yun ang uri na pag-ibig na hindi nakabatay sa feelings, kundi sa desisyon mo. Desisyon ng pagmamahal mo. Tani hindi selfish love. Tani hindi conditional love, no? Tani hindi convenient love. Okay? Now, ito mga abyan, sabi ni Martin Luther, faith is active in love. Good na. Faith is active in love. So, ang tunay na Christian,
No? Ang tunay na Christian love, dapat hindi lang puro salita. Okay? Okay? Dapat ito ay gawa. Kita mo si Jesus, ang Panginoon, binanggit niya na, for God so loved the world. Hindi niya man lang sinabi yun, di ba? Na love ko kayo. Na wala siyang ginawa. May ginawa siya. Ginpadala niya ang iyang abugtong anak. Walang iba kundi si Jesus Christ. Ibig sabihin, tunay yung love na pinapakita niya. Tandaan po natin, okay? Paano malalaman kung tunay yung love? Like for example, sa mag-asawa. Yan, maririnig palagi yan. Pag nagsabi ang asawa ng I love you, ma, okay? Dapat hindi lang sa tawag dito. Sa bukang bibig dapat may gawa yan. Okay? Kung love mo, siyempre, meron kang obrahon. Diba? Amo na ang tunay na pagmamahal. Yan ang sinabi ng Panginoon sa atin na love one another. Okay? Now, mga abyan. Okay? Ang lesson naton, anong lesson? Ang tunay na Christian love ay hindi lang sa salita, dapat ito ay gawa. Okay? So, ang pagmamahal na utos ni Jesus Christ ay tinatawag yan na practical love. Ibig sabihin, ginagawa. So, yan po ang number 1 natin mga abyan. Number 1 is the command, love one another. Ang pangalawa mga abyan, the standard. Amuni ang standard. So, ano yung standard dito? As I have loved you. Okay, verse 34. As I have loved you. So, ang standard ng love natin ay ang love ni Jesus. So, hindi sinabi ni Jesus Christ na love others the way they love you. Ang sinabi niya, love them the way I love you. Okay? So, tingnan natin. Okay, tingnan natin. Illustration natin sa, dyan lang pa din. Okay? So, tingnan natin si Jesus Christ, di ba? Hinugasan niya yung kanyang, yung mga paa ng kanyang mga disciple. Now, isa sa kanila ay si Judas Iscariot. Alam ni Jesus na magtatry rin si Judas sa kanya. Pero, anong ginawa niya? Hinugasan pa rin ni Jesus ang kanyang paa. Ito yun mga biyan. Kahit alam ni Jesus na tatraydo rin siya, minahal pa rin ni Jesus si Judas. Kita mo, ginhugasan man niya, no? Ginhugasan niya yung pa. Alam mo na tatraydo rin ka na. Siguro, ikaw siguro na, ay, bayan mo na imong paadaong higko ba na? Hindi ba? Pero si Jesus, never niya itong ginawa. Now, sabi ni Oswald Chambers, the love of God is not sentimental. The love of God is not sentimental. It is sacrificial. Yes, of course. Tuod man. Now, isa naton ka story na pwede natin gamiting tinatawag na illustration. At walang iba kundi si Corrie ten Boom. Okay, si Corrie ten Boom noong panahon ng World War II. Okay? World War II. Tinulungan niya ang kanyang pamilya at ang mga Jews na nagtatago mula sa mga Nazi. Mga Nazi, mga sundalo ito Nazi. Now, dahil dito, nakulong siya sa consecration camp. Pagkatapos ng digmaan, nag-preach si Corrie ten Boom tungkol sa tinatawag na forgiveness. Tapos na ito tapos na ang digmaan. So, nag-preach siya. So, ang preach niya, ang title ng kanyang preaching is about forgiveness.
Now, isang araw, may lumapit sa kanya na dating guard sa consecration camp at humingi ng kapatawaran. Yung guard pala na yun, isa siya doon. Okay? Na nagpasakit sa kanyang pamilya. Ikaw be? Anong gagawin mo? Napatay yung kanyang doon. Anong gagawin mo? No? Isang araw may lumapit sa kanya na dating guard sa consecration camp. Hindi madali ang buhay nila doon. Hindi maganda ang buhay nila doon. Lumapit sa kanya at humingi ng kapatawaran. Ano kaya ang gagawin ni Corrie ten Boom? Siyempre, kung para sa akin, kung titingnan mo sa kanya, kay Corrie ten Boom, mahirap. Ang hirap talaga. Para sa kanya, mahirap talaga yun. Pero alam nyo, anong ginawa niya? Pinatawad niya yung lalaki na yun. Bakit? Ito kasi yung naalala ni Corrie ten Boom. Ginpatawad gani kita sang Ginoo. Ako pa kaya hindi marunong magtawad. Oo. Mga abyan, ano ang lesson siniman? Okay? Ang pagmamahal ni Jesus ay sacrificial. At forgiving. Okay? Ang pagmamahal ni Jesus ay sacrificial at forgiving. Now, mga abyan, mangkot ako sa inyo, mga listeners and viewers natin ngayong hapon. May ara ka ba sang pamilya mo daw budlay higugmaon? May ara ka ba sang kapitbahay nyo daw budlay higugmaon? Okay? May ara ba? Ano ang obrahon mo? Kay ginhambalan man kita sang Ginoo na love one another as I have loved you. Anong obrahon naton? Ano man ang obrahon naton, Pastor? Simple lang Simple lang. Sa kung hindi siya manapaksa, ikaw ang una. Sapa ka. Mag-greet ka ng good morning. Magkape tayo. Kape. Simpleng kape lang dyan at saka simpleng pandesal, okay na yan. Dyan ka mag-start. Para masimulan mo na mahalin sila. Okay? Budlayan na, kay siyempre kapitbahay na. Sa mga kapatid kaya, nako. Sa pamilya kaya, nako. Yan, pinakabudlay. Pero, dapat marunong kang magpatawad. Dapat marunong magpatawad. Meron bang mga tao na galit sa kanila dahil may nagawa silang kasalanan sa'yo? Pamangkot. Kailan mo ba sila papatawarin? Tandaan mo, ang Diyos nga ni, si Jesus Christ, ginpatawad gani niya ang mga sala naton. Okay? Ginpatawad gani niya. Ikaw pa kaya, ako pa kaya, hindi marunong magpatawad. Okay? So, dapat, mga abyan, mga listeners and viewers, marunong tayong magpatawad. Okay? So, yan po ang pangalawa natin. Ang pangatlo, balikan muna natin. Number 1. Okay, ano ganito? Number 1 is the command. Ano ang ginutos? Love one another. Okay. Pangalawa, ang standard. Ang standard is, as I have loved you. And the last one, mga abyan, is the evidence. Ano ang ebidensya? Anong ebidensya, mga abyan, na tayo ay sinusunod natin yung command, love one another?
Okay, ang evidence, John chapter 13 verse 35. By this, all people will know that you are my disciple. If you have love for one another. Ibig sabihin, yan ang palatandaan, identity, na tayo ay sumusunod sa Diyos. Okay? By this, all people, malalaman ng mga tao, will know that you are my disciple if you have love for one another. So, sabi ni Jesus Christ, no? Ito yung palatandaan. So, pinakamalakas na testimony ito. Lalo't lalo na sa pamilya. Ano pa? Sa mga, sa kapitbahay, no? Sa barangay man, no? Ano pa? Sa church. Pinakamalakas na testimony ito. Okay? Yung tinatawag na pagmamahal. Dapat tayong naniniwala na nanampalataya sa Panginoon. Dapat ito yung ipapairal natin, mga abiyan. Okay? Dahil hindi sinabi ni Jesus na makikilala, hindi Jesus Christ na sinasabi na para makilala kayo. No? Para makilala kayo yung tinatawag na, uy, mayaman ako. Hindi. Marami akong mga ginaubra. Okay? Talentado ako, okay? Kung ikaw ay magaling kumanta, pwede ka na madala sa awit ng tanggalan, no? Okay, so hindi 'yun. No, hindi sinabi Jesus Christ upang makilala ka. Paano tayo makikilala? Sa pagmamahal natin sa bawat isa. So doon tayo, 'yun ang sinabi ni Jesus Christ. Okay? So, ibig sabihin, ito yung testimony na mahahawakan natin. Especially sa pamilya, no, sa kapitbahay, no, so sa komunidad. Iba talaga ito si Brad. Okay? Mapagmahal talaga. Siyempre, makikita si Jesus Christ sa buhay. Magiging example ka. Okay? So, sabi dito ni Billy Graham, the greatest testimony of the church is to love of its people. Yes. Hindi ibig sabihin dito yung church na yung building ha. Yung church dito yung tao. So, the greatest testimony of the church is the love of its people. Dapat ikaw, ako, marunong magmahal. Kung ginagawa natin yan, ibig sabihin, sumusunod tayo sa Panginoon. Okay? Now, tingnan natin kung ano ang ginagawa nila. Early Christian. Okay, tingnan natin sa Acts chapter 2, verse 44 to 47. Ano ang ginagawa nila? Basahin lang natin mga abyan. Chapter 2, 40. Sabi dito, all the believers were together and had everything in common. They sold property and possession to give to anyone who had need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their home and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added their number daily those who were being saved. Anong ginagawa nila that time? All the believers were together, had everything in common. Nagkakaisa. They sold property. O, kita mo na, binenta mga ari-arian, mga posisyon, no, and positions, to give to everyone who had need. Ginabenta nila ang ilang property, kag ginhatag to sang mayga pangangailangan. Grabe. Every day they continued to meet together in the temple courts. Nagkakaisa sila dun. Okay?
So, ibig sabihin, ang mga believers noon, nagsishare ng kanilang mga resources, tumutulong sa mga nangangailangan at nagkakaisa. So, dahil dito, mga abyan, maraming mga tao ang nadagdag sa church araw-araw. Bakit? Kasi ito yung pinapakita nilang pagmamahalan, mga abyan. Nagkakaisa sila. Gabuligay sila. Sabi ni Dallas Willard, love is the identifying mark of the kingdom of God. Marka. Okay? Marka. So ano yung number 3 natin? Number 3 natin is the evidence. Marka or ebidensya na ikaw ay sumusunod sa Panginoon. Disciple ng Panginoon. Now, ano ang lesson, mga abyan? Ang tunay na Christianity ay makikita sa pagmamahalan. Okay? Ang tunay na Christianity ay makikita sa pagmamahalan ng mga believers. Now, pamangkot mo ini. Ang buhay mo ba or ang buhay ko ba ay nagpapakita ng love ni Jesus Christ? Or wala? Okay? Ang buhay ko ba or ang buhay mo ba ay nagpapakita ng love rin ni Christ? Oo or hindi? So, ikaw lang ang makakasagot niyan, abyan, mga abyan. At ang nakakaalam niyan, walang iba kundi si Jesus Christ. Bakit? Siya lang ang nakakaalam kung ano ang nasa puso mo. Siya lang ang nakakaalam kung ano ang nasa isip. Okay? So yan po, mga abyan. Ang tunay na Christianity ay makikita sa pagmamahalan ng bawat isa ng mga believers. Okay? So, yan mga abyan. Now, dito na tayo. Conclusion tayo. Number 1, paano ko ipinapakita ang pagmamahal ko sa kapwa? Paano mo kaya pinapakita? Pangalawa, may tao ba na kailangan kong patawarin? Okay, may tao ba? Pangatlo, may kapatid ba ako na kailangan i-encourage? Okay? May mga kapatid ka ba na kailangan i-encourage? O baka naman siguro dinidiscourage mo. Nako naman, huwag lang sana. Okay? May mga kapatid ka ba na kailangan ng i-encourage? Siyempre, kailangan din. Motivation, di ba? Ang last, nakikita ba ng mga tao si Jesus Christ sa buhay ko? Ayan, ang last. Nakikita ba si Jesus Christ sa buhay mo o sa buhay ko? Now, mga abyan, yung 4 na yan, okay? Na tanong, okay? Ikaw lang ang nakakasagot niyan. Ikaw lang ang makakasagot niyan. Okay? At ang nakakaalam niyan sa sagot mo, walang iba kundi si Jesus Christ. It is you and Jesus. Hopefully, mga abyan, itong tanong na ito, magbibigay sa atin ng realization. Nagawa ko ba yung sinasabi ng Panginoon? Love one another as I have loved you. Okay? Kapag ginawa ko ito, pinapakita ko yung pagmamahal sa ibang mga tao. Ito ba ay nasusunod ko ba? Ito ba ay nagpapakita na ako ay disipulo ng Diyos? Tandaan po natin, mga abyan, hindi po yung love na pinapakita mo lang pero sa loob, hindi pala. Hindi yun matatawag na love. Okay. Tandaan natin, yung love is unconditional, selfless,
Love and sacrificial love. Yan ang gustong ipaabot ng Panginoon sa atin ngayong hapon, mga abyan. Sana ang salita ng Panginoon ngayong hapon, mga abyan, ay magkakaroon ng tinatawag na malaking tulong sa ating buhay. Especially sa loob ng pamamahay. Okay? Sa mga kapitbahay mo or sa komunidad mo na makikita si Jesus Christ. Yung love ni Jesus Christ makikita sa buhay mo. Okay? Salamat mga abyan sa salita ng Panginoon and hopefully nakatune in kayo at hanggang matatapos itong programa natin ngayon. Okay? Let's pray. Father, we praise you and thank you, O God, sa hapon ito. Maraming salamat po sa inyong salita na tinuturoan mo po kami kung paano magmahal. Salamat, Lord, dahil minahal mo kami kahit kami ay makasalanan. Buligi man kami, Lord, na magmahal tulad ng pagmamahal ni Jesus Christ. Isang pagmamahal na handang maglingkod, magpatawad kag magsakripisyo. Tulungan mo man kami, Lord God, ang bawat isa sa amin na magiging lugar kung saan makikita ng mga tao ang tunay na pag-ibig ni Jesus Christ. Sana po, sa pamamagitan nito, ng pagmamahal makikilala po ng maraming tao, walang iba, hindi kami kundi si Jesus Christ. Hindi yung mga nakikinig, kundi si Jesus Christ. Gamitin mo po ang bawat isa, Lord. Ito po ang aming samot dalangin at pagpasalamat. In Jesus' name we pray. Amen and alright. Tapos na po tayo mga abyan. Magandang hapon sa lahat. Okay? Salamat sa opportunity ngayong hapon na makapag-share naman ng salita ng Panginoon. Okay? And by that, no? Ito po ang programa natin, no? Walang iba kundi ang programa natin ay Blessed Hope every Thursday at 3 p.m. with Pastor Jonathan Altis and yours truly, Pastor Ariel Esperat. At nagsasabing bye-bye and God bless you all.